Iisa lang daw ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation ang umatras na partner sa joint venture para sa pagsusupply ng automated election systems ngayong eleksyon 2025 at ng isa pang construction company sa Pasig. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, ang may-ari ng St. Gerard Construction ay may balak umanong tumakbong alkalde ng Pasig. Pero itinatanggi yan ng St. Gerard Construction. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pag-withdraw ng St. Timothy Construction Corporation o STCC sa joint venture para sa pagsusupply ng automated election system para sa eleksyon 2025, sabi ng COMELEC, dapat sagutin ng mga nalalabing miyembro ng joint venture ang mga obligasyon ng umatras na kumpanya. Aalamin din daw ng COMELEC kung meron ba silang pananagutang legal. Matatandang umatras ang STCC mula sa joint venture sa Miro Systems at dalawang pang local partners matapos sitahin ng COMELEC. Ito'y matapos makatanggap ang COMELEC ng impormasyon na may balak umanong tumakbo ng mga may-ari ng STCC sa local at national posisyon. May mga interview kasi, lalo yung isang babae na tatakbo, na kung saan kinukonfirm na maaaring tumakbo sa Pasig City. And therefore, para sa amin, red flag kaagad yun. Naging concern na kaagad namin yun. At na-convey kaagad namin ng maaga as early as even last week doon sa dalawang natitirang partners na laging nasa COMELEC. Yung concern ng komisyon na bakit may ganon. Ano yon? Totoo ba yon? Kasunod ng anunsyo ng COMELEC, nag-post sa social media si Pasig City Mayor Vico Soto. Sabi niya, parehong mga tao lang ang nasa likod ng STCC at ng St. Gerard Construction na nagbabalak umanong maghain ng kanilang kandidatura sa Pasig. Sabi ni Mayor Soto, iisa ang business address ng St. Gerard at St. Timothy at halos pareho ng mga incorporators. Nang aming makapanayam ang mga may-ari ng St. Gerard. Aminado si Pacifico Discaya II na dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw ang St. Gerard sa St. Timothy. Nangupahan rin dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Dati po kaming investor din dyan po sa St. Timothy. Bali, nag-divest na po kami kasi may hindi lang po kami pagkakaunawaan nung mga partners po. At syempre, hindi na namin alam kung sino-sino na mga sumunod na mga naging presidente niyan. Ngayon kung may withdrawals man silang ginawa ay wala po kaming kinalaman dyan. 2016 wala na kami doon, 2016 or 2017, opo, nag-divest na po kami at hindi na po kami, naging ano na po kami doon, parang investor lang po. Magkakakilala din naman po kami niya kasi syempre po sa isang bidding po, naglalabanan po kami ng mga iba't ibang mga contractor. Tinanong ng GMA Integrated News kung ilan sa kanila ang may balak tumakbo sa eleksyon. Ngayon po ay marami pong tumutulak sa kanya na tumakbo sapagkat napakarami pong tao dito ang humihingi ng tulong. Naramdaman na lang po namin na parang baka mamaya ginagawa ni Mayor Vico ito sa amin para i-provoke kami na tumakbo. Ginagawa niya itong bagay na to para sa ganun yung magkaroon siya ng kalaban. Pero minsan nang inanunsyo ng kanyang misis na si Sara Discaya na tatakbo siya bilang mayor ng Pasig City. Naniniwala si Discaya na sadyang ginigipit sila ni Soto sa paniniwalang sumuporta ang St. Gerard sa kalaban nito sa pagka-alkalde noong 2019 local elections. Sinubukan naming interviewin si Mayor Soto pero tumanggi ito dahil puno daw ang kanyang schedule. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.